92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, it's 15 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kita nyo naman, napakabilis ng oras. Kumakain na ba? Nakapwesto na? Nakaupo na ng komportable? Kahit medyo pawis-pawis pa kayo dyan? Kung ganun, swerting-swerte. Swerting-swerte dahil isa ka sa talaga naman, di ko lang alam kung mag-iinit ang ulo ninyo o ano magiging reaksyon ninyo sa ating H2H Confessions for today. Kaya pero i-remind ko lamang po kayo may pagkakataon lahat ng mga magko-comment, lahat ng mga pwede rin namang tumawag po kayo para sa inyong mga komento kung talagang medyo nang gagalaitin, nang gigigil kayo. Sa ating mga kwento na bit-bit ng H2H Confessions at ng Dear Kuya Poy. Eto ang ating mga numero, 8631-5788 o ang 8631-6674. Halika na nga at umpisa na natin ang ating H2H Confessions. Ang ating H2H Confessions dahil may aaminin na naman, may ipagtatapat ngayong tanghaling tapat ang isa nating kapatid na mula sa Quezon Province. H2H Confessions. Ikakasal na ang kaso. Nadiskubre ni alias Jeff na kasal na pala ang kanyang fiancé na si alias Daniela sa ibang lalaki. Aminado naman daw itong si Daniela sa kanyang naging malaking kasalanan dito kay Jeff. Natakot lamang daw ito at baka hiwalayan at iwanan pa siya ni Jeff sakaling malaman niya nga ang totoo na siya pala ay kasal pa. Pero ang malupit, hindi na raw kinakausap o nagpapakita man lang itong si Daniela kay Jeff mismo. Kaya ngayon si Jeff nalilito na kung ano ba talaga ang plano ng kanyang fiancé na married naman na. Yun lang, married pala. Ayan, pero ito, Jeff, magandang tanghali sa'yo. Hello, Kuya Poy. Magandang tanghali. Yeah, welcome sa ating programa H2H, Heart to Heart. Ito ba, gaano mo na katagal na naging karelasyon itong si Daniela? Actually, 2 years na, Kuya Poy. At doon sa 2 years na yun, akala mo talaga ay single ito. Siya ba? Sabi mo, may asawa siya? Kasal? Yes. May mga anak ba si Daniela? Wala po. Sigurado ka rin ba dyan? Kasi naitago niya pala sa'yo. Naikubli for 2 years na siya ay dalagang tunay. Pero netong mag-ano na kayo, magpapakasal na, bigla may katotohanan na ganyan. Sige nga, gaano ka kasigurado? I'm not sure. Yun. Hindi pa rin sigurado. Hindi naman sa sinasabi natin na huwag ka na magtiwala dito kay Daniela, sa lahat ng mga sasabihin niya. Pero isa kasing malaking pambubulag yung ginawa niya sa'yo na sabihin na siya ay single. Siguro nga, single siya sa kanyang choice pero siya ay married by law. Ayon sa batas, ikaw ay kasal kahit pa nga ayaw niya. Ano ang naging dahilan niya kung bakit daw niya ikinubli sa'yo? Bakit ba sila, alam ba nung lalaki na hiwalay sila, yung asawa niya? Anong kwento niya? About dyan, Kuya Poy, wala rin halos siyang details kasi masyadong mabilis yung pangyayari. Kasi ganito yun. Propose ako a week ago. So, we need to comply the requirements for the marriage. And then dun sa mga requirements, dun ko nalaman na married siya. The problem, yun nga, umamin siya, kaso hindi na siya nagpakita sa akin after aminin yun. I tried to talk with her parents. The problem ay, sabi ng magulang niya, kami na lang daw ang mag-ayos nun. Hindi rin naman nila nilalabas yung anak nila. At hindi rin nila alam kung saan nagpunta. Okay, ganito. Nakakausap mo pala yung magulang niya. So, nung meron kayong nakakapunta ka sa bahay nila nung 2 years na sa relationship kayo? Yes. So walang sinasabi rin kahit yung mga magulang niya? Wala po. Aba. So, doon
pa lang, Kuya Poy, bakit din itinago ng magulang, tita at tito. Ayun nga, yun pa ang isang kumbaga, sila pa ay accessory to the crime kung sakasakali. 'Di ba? Mga kasabwat. Oo, kung sakasakali. Anong naging reaksyon nila? Sinabi mo ba sa kanila na laman mo na nung kumukuha kayo ng marriage license na ganyan ang nangyari? Actually, tahimik lang sila, Kuya. Kuya Poy, tahimik lang. So, parang ang siguro naman, siguro naman kung kinasal man yung anak nila, nandun sila noon, ano? Oo. Yes. Oh, anong sabi? Wala silang sinabi, Kuya Poy, kasi since si Daniela out of the siya, independent na din. So hindi ko rin naman alam yung sa side niya, saka doon sa magulang niya, kasi minsan lang naman kami pumunta doon or dumalaw. Okay. Ayan. Pero nga kasi, dahil nga sa nalaman mo, it's a blessing in disguise. Kung ako ang tatanungin mo, na nalaman na ito palang si Daniela ay maikinukubli sa'yo na isang katotohanan na hindi niya naman basta-basta pwedeng talikuran dahil meron siyang pananagutan sa batas. At iyan nga yung kanyang pagiging kasal sa ibang lalaki. Na pwedeng pati ikaw kapag ipinagpatuloy mo ang relationship na yan ay madadamay ka. Talagang damay ka. Direktang yan. Kasi nga, sabi nga, ignorance is ignorance, etchos. Ignorance of the law is not an excuse. 'Di ba? Sabi mo, hindi ko naman alam kasi ganito. Pero the mere fact na ikaw ay nandoon sa ganyang klase ng relationship at ayon sa batas, yan pala ay illegal, o kapag pinakasalan mo siya, pwede kayong makasuhan ng bigamy. Dalawa kayo na pinakasalan niya. Siguro ito si Daniela nahihiya lang rin humarap sa iyo sa ngayon. Dahil siya ay... Sino ba yung tumatawa dyan? Si Daniela ba yan? Yung sa likod mo? Hindi po. Parang masaya-masaya. Nasa beach ako ngayon, Kuya. Nag-unwind. Nag-unwind sa beach. Pero kakilala mo ba yung tumatawa na yun? Hindi po. Hindi mo mga kilala? Bata. Oo, sabi mo dahan-dahan lang yung tawa, baka may masamang mangyari. Ayaw natin na masyadong masaya. Baka maging last mo na yan. Oo. Ayan. Pero naintindihan mo, Jeff, yung sinasabi ko kanina, na kailangan mong malaman itong mga ganitong bagay. Ngayon, kung mabibigyan ka nga ba ng pagkakataon na makakausap ulit itong si Daniela, ano pa ang dapat ninyong pag-usapan ngayon na alam mo na kung ano ang katotohanan? Wala na, Kuya Poy. Bakit pa, since umami na din naman siya nung bandang nag-requirements na kami. So, ano pa yung habulin niya sa iba? No, wala so, unfair naman yun. Kung patulan ko siya, kung ituloy namin yung relasyon, kasi magkakaroon pa ako ng kasalanan. Magkakaroon ka ng pananagutan sa batas kapag nalaman ito nung asawa niya. Oo. At yun nga, Kuya Poy, hindi ko rin alam kung sino yung asawa niya. Yung pa isa. Hindi ba nag-register doon sa nung nag-ayos kayo ng marriage license? Kasi makikita yan. Kaya importante, tinatanong sa mga pangalan natin, di ba, yung full name. Full name ng magulang natin, full name nung tatay, nung nanay, maiden name nung nanay, lalo-lalo na. Kasi yun, nag-iiba. Siguro nakita ng system na, sandali, parehong-pareho to. Siya talaga to, anak niya to, may pinakasalan ng iba to. Hindi ba lumabas doon yung, hindi ka nagtanong? Lumabas naman, Kuya Poy, ang tanda ko lang, taga Quezon City, yung lalaki. Gusto mo bang pangalanan ko, Kuya Poy? Hindi, wag naman na. Wag naman na nating pangalanan. Kasi nga, nakakahiya na yung ginawa sa kanya nung asawa niya pala. Nakakahiya na yun Kung ano man ang issue nila yun, nakakahiya dito is actually yung ginawa ni Daniela sa'yo. Pero kung mabibigyan ka nga ng pagkakataon, bibigyan kita ng oras para magsabi ng saloobin mo naman dito kay Daniela para ikaw ay gumaan-gaan ang loob. Dito ka raw. Okay. Doon ka raw sa medyo tahimik. Pinalilipat ka yata ng mga katabi mo. Baka hindi mo talaga kakilala yan?
Hindi po, hindi po. Hindi. Nasa beach po ako actually. Oo nga pwedeng doon ka sa medyo mas tahimik. O kaya ilubog mo muna sila saglit sa tubig para doon sila magsisigaw kamo. Hindi, joke lang. Ayan, sige. Ano ba ang gusto mong mailabas din sa yung dibdib para dito kay Daniela? It's as if siya yung kinakausap mo sa kabilang linya. Sige, makikinig kami, Jeff. Okay po. So, Daniela, actually, minahal kita ng tapat. Pinakilala na rin kita sa magulang ko at naligal na rin. Walang halong kadayaan. Ang gusto ko lang naman sana malaman, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kasi kung sinabi mo agad sa akin ng buong katapatan, tanggap naman kita kung ano man yung naging rason. And also, may masinsinang pag-uusap. Since kung mahal mo talaga ako, pag-usap ka sa akin ang personal or mag-message ka man lang sa akin at magpakita. Kumbaga, ang gusto mo palang mangyari, Jeff, ay kahit papaano naman, mapaliwanagan ka lang rin doon sa nangyari. But not necessarily gusto mo pa siyang balikan. Yup, hindi na po. Oo, ayaw na. Ayan. Kaya yun din ang ipapayo ko sa iyo na pagpahingahin mo na yung damdamin mo, nagkamali ka na sa pagpili. Tsaka sabi mo nga dyan sa mga katabi mo, ipatutupi ko yung beach, patatanggalan kong tubig yung beach na yan kapag hindi sila tumahimik. Jeff, pakikuha nga yung mga timba natin dyan, pakialisan muna ng tubig yung beach. Bawasan mo na. Parang masaya-masaya na dyan sa lugar niyo. Nasaan lugar ka ba ngayon, Jeff? Bataan Jeff. po ako ngayon. Sa Bataan? Yes po. Fort Morong. Nasa Bataan kung saan dyan din ang mga yung death march na nangyari. Araw talaga ng kagitingan. Ayan, wala ka na bang ibang gustong sabihin, Jeff? Medyo nakagaan-gaan ba sa loob mo? Wala na po, kuya po. Okay na po ako. Sa mga social media niya, hindi na siya sumasagot? Hindi na po. Already blocked. Talagang naka-block ka na, no? Kasi nakakahiya naman din talaga yan. But then again, mabigyan man ng pagkakataon, hindi man ngayon na ang mga kasagutan ay malinaw naman na nakarating sa'yo. Tama, Jeff? Na siya ay hindi naging totoo at umaatras na rin siya doon sa pagpapakasal nyo sana, siguro dahil sa kahihiyan o dahil doon sa katotohanan na hindi niya naman talaga basta matatakasan. Kaya natutuwa naman ako dahil hindi mo na ipipilit yung relationship o yung pagpapakasal sa kanya nang dahil sa nang dahil sa magbubulag-bulagan ka na naman sa pag-ibig, di bali ng makulong. Wag ka lang mawala sa akin yung mga ganyan na mga dahilan, di ba? Ayan, kaya naman parang mas lalong umingay, Jeff, ano nangyari? Nasaan ka na naman? Sorry po. Sorry po. Lumayo na po ako Madami po talagang tao. Marami talaga. Ayan, pero hindi, Jeff, meron lang gustong mag-react dito sa yung kwento. Okay lang ba natanggapin natin? Para mapakinggan mo rin. Ayan, si Raymond ng Las Piñas. Pakinggan natin si kapatid na Raymond para sa kanyang payo naman o reaksyon na ibibigay sa atin. Raymond, magandang tanghali sa'yo. Raymond? Raymond. Magandang tanghali po, Kuya po. Magandang tanghali po sa inyo. Sige, ano ba masasabi ninyo dito sa kwento na ibinahagi sa atin ni Jeff ng Quezon Province? Napakahirap po ang sitwasyon ni Jeff, sir, Kuya Poy. Kasi na-discover niyang kasal na pala siya sa iba. Hindi, yung asawa niya, yung pakakasalan niya, kasal na pala sa iba. Yun. Opo, Kuya Poy. Yon. Okay. So ano pong maipapayo nyo para kay Jeff? Bilang isang lalaki, Kuya Poy,
Ano po? Dapat po ang gawin niya ay kausapin niya kausapin niya yung babae. Kaso nga ayaw makipag-usap na sa kanya. Paanong gagawin? Mag-move on na mag-isa nang walang usap. Ha? Kuya Raymond? Napakahirap ng sitwasyon niya. Kung ayaw na niyang makipag-usap kaya po gawin na lang po niya ay mag-move on na lang po siya, Kuya Poy. Oo, yun nga rin yung ipinayo natin kay Jeff, at wag nang pilitin. Total, alam mo naman na ang mga isasagot sa'yo nitong Kasi, ano po yan? Mahirap naman po, Kuya Poy, kung pilitin mo yung isang babae na ayaw nang makipag-communicate sa'yo. Yun, mahirap naman talaga. Namamuwer sa magpaliwanag doon sa pagpapaliwanag na alam mo naman na in the first place kung ano ang magiging kasagutan. Maraming salamat Kuya Raymond, sa iyong pagtawag. Yun, maraming salamat. Salamat po kayo po. Ito Tito Poy. Kuya lang po naman, nagmamadali naman, Kuya Raymond Di nga kita tinawag na tito Baka, ba yan? Not listening. Ayan, si Jeff. Maraming salamat sa iyo, Jeff, ha? Thank you po, Kuya. Mukhang lunchtime na kasi. Alam nyo na, nagkakainan na dyan sa banda sa inyo, Kaya maingay na. Yes po. Sino bang sino bang kasama mo na nag-unwind naman dyan? With my family po. Yun ang pinakamaganda. Alam naman nila at dinadamayan kanila sa mga oras na to. Yes po, they are very supportive po. Yun ang gusto natin, Kaya you appreciate your parents dahil talagang minsan yung pagkakadapa natin nang dahil sa ating mga akala tamang desisyon, pamilya at pamilya pa rin na makakatulong sa atin. Tama yan, Jeff, ha? I-relax mo na yung isip mo at hindi ko naman sinasabi na maghanap ka ng iba, maghanap ka nung tama para sa'yo. Ayan, but not necessarily very soon kusang darating yung talagang inilaan, yung para sa'yo lang talaga, Jeff. Okay? Okay po. Maraming salamat. Enjoy your vacation kasama ang iyong pamilya at pag-unwind dyan sa Bataan mismo. Love Question of the Day. Ano nga ba ang tanong na pinaka-iniiwasan mo na sagutin mula sa partner mo? At eto na nga po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid. Sabi ni Christina, ang pinaka-iniiwasan kong tanong ng aking partner, kailan mo ko pakakasalan? Parang ano naman yan? Parang may kilig yan. Kapag kayo nang tinanong sa'yo, may kilig. Nga lang, kapag katulad nung caller natin kanina sa H2H Confessions, kasal ka pa pala sa iba, ay talagang kakabahan ka rin. Diba? Naku, ayon sa atin si Jeff na ating caller sa ating H2H Confessions. Kailan mo ko pakakasalan? Teka, kasal pa ako Yun lang. Si Joy Christine Labaclado, sabi niya, ang tanong na iniiwasan kong sagutin mula sa partner ko ay sabi niya, yung hindi na tayo nagkakaintindihan. Tanong ba yun? Hindi yata tanong yun. Ayan, si Mars Lopez na lang, sabi niya, ang tanong na iniiwasan ko kailan ka ba lalayas sa buhay ko? Kailan ka ba aalis? Kailan ba tayo magbe-break? Si Sunshine Tolentino, sabi niya, wala Kuya Poy. Kasi sa isang relasyon, sandali, mag-korbata muna tayo. Seryoso po ang sagot niya. Jeff Batlanggaw, ha? Ano ka ba dyan? Naka-coat and tie ka ba para sa sagot na ito ni Sunshine?
Umupo na maayos. Ngayon, sabi, wala Kuya Poy kasi sa isang relasyon, dapat handa ka sa bawat tanong na itatanong nyo sa isa't isa. Kahit pa po yung pinakamahirap na tanong na inaakala mong hindi niya kayang itanong sa'yo. Lalo na kung pinili nyo ang bawat isa para makasama habang buhay. Pero sa tingin ko po, base sa ibang mga kaibigan ko, ang pinaka nakakatakot na tanong mula sa partner nila ay yung tanong na, mahal mo pa rin ba ako? That's the scariest question that they don't want to ask kasi po takot po sila sa isasagot ng partner nila kung sakaling sabihin sa kanila na hindi na. Yun po siguro ang tanong na nakakatakot sa lahat ng tanong na iniiwasan ng karamihan. Nako, Sunshine, hindi lang yan. Hindi lang yan. Mas mahirap pang sagutin din yung tanong na, nasan yung sukli ko dito? Sinong kumuha ng sukli kong pinatong lang dito sa lakayan? Di ba? Nasa na yun? Tapos ikaw ang nagbulsa. Di ba mahal mo ko? Ba't hinahanap mo yung sukli dito? Bad trip naman eh. Yun lang. At syempre, ang ilan pa sa mga nakakatakot ha. Ito pasintabi po ha. Meron lang nag-PM sa akin. Pinaka nakakatakot na tanong na iniiwasan kong sagutin sa partner ko ay yung sinong umutot? Ano ba yan? Sino yung... Ang hirap naman sagutin yan. Sino ba yung nagpakawala ng masamang hangin? Di ba? Yun naman. Ang hirap. Kahit mahal mo, parang nagpagwapo ka, nagpaganda ka sa harap niya, tapos nangamoy pasintabi po sa mga kumakain, pero mahirap pong sagutin yung tanong na yan. Oo. Ito pa, usong-uso ang mga swimmingan ngayon, mga yayaan, di ba? Yung mga couple na ganyan. Oy, tara, niyayaya tayo ng nung boyfriend ni Rema. Kunyari, meron. Meron na ba, Rema? Meron na, wala pa. Niyayaya tayo. Tara, couple daw tayo. Si Jeff Batlanggaw, kasama rin yung girlfriend niya. Tapos si Sir Ricky Manalo, kasama raw ang kanyang dalawang pamangkin. Dalawang pamangkin. Ayan, diba? Sina Sir Joey. Halika, sama tayo. Ang mahirap pang tanong dyan, sinong magbabayad ng cottage natin? Ang hirap din. Ano ba? Chip in ba tayo? O tayong dalawa? Kasi bayad na sila. Tayo, hindi pa. Pang-entrance lang. Pwede ba makisilong na lang? Kaya talaga. Pero maraming salamat nga po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. Yung iba seryoso, yung iba diba? Talagang katuwaan lang naman. Yan pa. Ito pa yung isa. Ito naman yung ito yung medyo nakaka-off at syempre may timing din sa pagtatanong. Sabi ni Abigail Enriquez, yung tanong lalo na sa partner mo kapag tinanong ka ng kailan ba tayo mag-aanak. Ayan, yung mga ganyan. It's a serious question na hindi naman basta tinatanong lang. Halimbawa, nagtutupi ka yung mga damit, ganyan. Ay, nako, love, mahal na mahal kita. Kailan ba tayo mag-aanak? Parang casual na casual, di ba? Tapos alam mo pa na merong medical condition o health condition yung partner mo. Di ba na hirap mag-conceive, yung mga ganyan. Oo, pero pwede mo naman siyang sagutin kapag medyo na-offend ka sa sagot na yun ng, ikaw naman, yung pag-aanak mahirap yan. Ikaw ba? Mahal kita. Pero kailan ka ba talaga magtutoothbrush? Diba? Question from Jeff Batlanggaw. Iba, pumapunchline si Jeff ngayon, ha? Ayan, pero mga kapatid, maganda nga ho at meron talaga tayong mga iniiwas sa mga itanong sa atin at lalo na kapag kaya ay usapang mga ex. 'Di ba? Isa naman po 'yan sa mga isa 'yan sa mga katanungan na sa tingin ko, lalo na kapag mahabang panahon na rin o kaya naman ay hindi pala pagka fresh pa
Oo, na alam nyo may ex yung jowa ninyo, be respectful enough na uminom ng brake fluid naman sa pagtatanong ng ano bang ginagawa nyo? Saan kayo kumakain noon? Ganito ba siya ka-sweet sa'yo? Yung ganyan, yung kino-compare ang sarili ninyo. Maghunos dili kayo. Remember, nagbi-build kayo ng magandang pundasyon ng kayong dalawa lang at alisin nyo na sa equation yung mga ex mo or yung ex niya. Isa yan sa mga hindi na dapat. Minsan mo na naitanong pero wag nang ulit-ulitin pa. Kasi tapos na yung kwento na yun. Wag nang balikan pa. Ikaw na nga ang pinili. Tanong ka pa ng tanong doon sa iniwanan na nga. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa maraming nakikinig at nanonood ng inyong programa sa True FM na Heart to Heart. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Abby mula dito sa Pampanga. May live-in partner ako ngayon, Kuya Poy, na itago na lamang din sa pangalang Emil, 20 years old. Alam kong marami ang pupuna sa aming storya tungkol sa edad namin at kung bakit pinili na naming magsama ng maaga. Obvious naman siguro na labis ang pagmamahal namin sa isa't isa kaya humantong kami sa maagang pagsasama at pagbuo ng pamilya. Kuya Poy, akala ko magtutuloy-tuloy na ito pero tuluyan din itong nagbago matapos akong makunan sa pinagbubuntis ko noon. Simula nga noon, nagsimula na rin ang pananakit at panunumbat sa akin ni Emil. Sa 3 taong relasyon namin ng live-in partner ko ay doon ko lang din talaga nalaman ang totoo niyang pag-uugali. Binging-bingi at naririndi na ako sa mga sigaw niya sa akin. Pero sa kabila niyan ay nagawa ko pa rin na tiisin at unawain ang lahat ng ito dahil alam kong hindi niya sinasadya. Ang kaso nga lang, hindi pa rin maalis sa akin na mapagod at mapaisip kung totoo pa bang mahal nga ako ni Emil. At kung bakit kailangan ko pa ring magtiis habang patuloy niya akong sinasaktan. Ganoon ba talaga ang pagmamahal? Sobrang layo mula sa mga napapanood at napapakinggan kong teleserye at drama. Sobrang masalimuot ng pinagdaraanan ko ngayon. Sa araw-araw na binigay ng Diyos ay lagi na lamang na sinisisi ako ni Emil kung bakit nawala ang anak sana namin. Kung gaano kasakit sa kanya ang pagkawala ng anak namin ay sobra-sobra yun sa akin dahil sa akin nanggaling ang batang yun. Sa aking sinapupunan, Kuya Poy. Imbis na magtulungan kami sa pagbangon ay tila ba ibinabaon pa niya ako sa matinding kasalanan na hindi ko naman ginawa. Sa totoo lang, hindi na ako nakakaramdam ng pagmamahal pa mula kay Emil. Hindi na ako masaya. Kung iiwan ko naman siya, alam kong hindi niya kakayanin yun pero kasi hindi niya ako binibigyan ng dahilan para kumapit pa sa aming relasyon. Tanging latay sa katawan lang ang inaabot ko mula sa kanya sa tuwing sinusumpong ito ng matinding galit sa akin. Pero ewan ko ba, sa tuwing hihingi siya sa akin ng patawad, ay para akong nanlalambot at tila kinakain ko ang mga plano ko sa isipan ko. Hindi ko alam kung tuluyan ko na nga bang hihiwalayan si Emil o mananatili pa rin ba ako sa piling niya sa kabila ng natatamong pananakit at paghihirap mula sa live-in partner ko. Maraming salamat sa inyong programa at sa pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento sa kabila ng dinaranas kong matinding suliranin. Umaasa po ako na makatanggap ng mga payo mula sa inyong radio program at sa lahat din ng mga nakasubaybay sa inyong lalong pinapakinggang Heart to Heart. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Abby. Especially for you. Oras nang ito ay bigyan na natin ng payo itong si Abby na talaga namang humihingi na ho ng tulong sa kanyang dinaranas mula sa kamay ng kanyang mapagmalupit na partner. Alam naman natin na ang pinanggagalingan ng pananakit sa kanya ay yung
pagkawala nga o nung nakunan siya. Pero kung ganitong partner lamang rin na immature at magaan pa yung kamay o kapag ka naalala yung pagkawala nung bata, that's not love. Oo, hindi mo ba inisip para sa mga kalalakihan, hindi nyo ba inisip na mas masakit yan ng doble, ng triple o baka quadruple pa doon mismo sa ina na hindi kinaya na mabitbit sa kanyang sinapupunan yung bata na nalaglag? Kaya anong karapatan mo para saktan at saktan pa itong partner mo? Hindi ko magets. Kaya kung ako para sa iyo, Abby, isang mabilisang payo, bata ka pa, marami ka pang dapat na matutunan at isa itong pakikipagrelasyon sa iyong partner na si Emil. Maaga ninyong pakikipagrelasyon sa isa't isa. Isa yan sa mga pinakamatitinding leksyon mo sa buhay. Yan yung mga kinakailangan na bitiwan na. Hindi na pinatatagal pa. Dahil hindi ako naniniwala na dahil lamang yung pananakit niya, dahil lamang dun sa pagkawala ng bata, hindi. Oo, may nawala, nandyan yung bata, masasaktan at masasaktan ka. Nasa karakter niya yan. Oo, ganoon yan. Pagka natitrigger siya, sasaluhin mo ang kanyang pananakit. And you don't deserve this. Nobody deserves this kind of treatment mula sa inyong mga partner, Oo, hindi ako naniniwala na yun lang yung dahilan niya. Baka siya rin ay nabuburyong o kaya naman ay frustrated din dahil meron pa siya mga gusto. Ginagawa niya lang paraan yan. Kung yan din ang paraan niya para ikaw ay itaboy pa. Diba? Yung inisin ka, yung saktan ka, ikaw na lang ang umalis. Alalahanin mo na lamang, Abby, na ang mga magulang mo ay inalagaan ka, pinagpuyatan ka mula nung ikaw ay bata at eto siya, eto ang isang tao na sasabihin, pag-aalayan mo rin ng pagmamahal mo, sinasaktan-saktan ka nang dahil sa ganun. Kung hindi mo man kaya na respetuhin yung sarili mo dahil bulag ka sa pagmamahal, balikan mo kung papaano at gaano ka kamahal ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo, kung papaanong mas inisip nila yung welfare mo kaysa doon sa kanila lang na sarili. Because that's not love. Kung anuman ang namamagitan sa inyo nitong si Emil, masyado pang immature yan at mapanakit pa. Huwag na nating pahabain pa ang usapan. Bumalik ka sa mga magulang mo. Doon, sigurado, ikaw ay pangangalagaan nila at susuportahan ka emotionally, physically, and spiritually. Kaya maraming salamat nga po sa inyo sa mga kapatid natin na tumutok sa ating programa. Dear Kuya Poy, Diyan na po natin tatapusin ang ating programa, ang ating episode for this Tuesday. Pero syempre, i-announce muna natin mula nga po sa Love Question of the Day natin, nakuhang ating winner ng Sulit TV Box, si Tom Sweng Tumbaga. Congratulations to you, Tom Sweng Tumbaga. Sa'yo ang Sulit TV Box na pinamigay natin ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po kami. Bukas ulit magkarinigan tayo alas 12 ng tanghali. Nakasama niyo po ako. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para dito sa programa nating H2H Heart to Heart ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.